So ating pong balikan ang ating tema no ngayong buwan na ito. So meron po tayong theme verse no sa buong buwan ng July, since ngayon po ay huling Saturday po ng July no. So i-remind lang po natin about isa sa ating mga natutunan for this month based on our theme verse na, which is yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to please present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Be qualified in God's kingdom. So mapansin nyo na ating pag-usapan yan for the last 3 weeks po ngayong buwan ng July. So sa ating pagkatapos naman po, no, so ating basahin ang ating mensahe ngayong oras na to. Galing po sa Romans chapter 1 verses 8 to 17. So kinuha po natin yan sa New Living Translation. So verse 8, let me say first that I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith in Him is being talked about all Why over the did you world. wake up like 5 o'clock God like knows last how time? often I pray for you. Day and night I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about His Son. Then sa verse 10, one of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. For I long to visit you, so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. And then sa verse 12, when we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Then sa verse 13, I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. Verse 14, for I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome to preach the good news. And then sa verse 16 to 17, sa ating last verses, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God make us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Let us pray mga kapatid. Hallelujah. Rebostea rakaria tostea rakaria mashikaraka. Lord, we praise you, Lord. We honor you, Father God, this hour, O God. We thank you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit, at this very moment, O God. Holy Spirit, continue to work in each one of hearts ngayong gabing ito, ngayong oras na ito, sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan, Panginoon. Anoint me as your mouthpiece, that all the words that comes from my mouth will be your words alone. Use my mouth as your mouthpiece, O God, that I speak life, comfort, correction, and love to all of us here. Thank you for the power of the Holy Spirit upon us all. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat po. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. So ang ating pong title muli ng ating mensahe po ngayon is The Servant of the Gospel Unashamed. Praise God. Purihin po ang Panginoon. So balikan po ulit natin ating tema. So ang ating tema po is Be Qualified in God's Kingdom. No? So meron po tayong responsibility bilang mga tinawag ng Panginoong Diyos sa paglilingkod. We know na tayo mga Kristiyano, no? Nang simula po tayo ay na-save, na-baptize, hindi po lang po doon natatapos. Amen po ba? Hindi po natapos ang pag-ating pagtanggap sa Panginoon, pag-repent sa ating mga kasalanan, nung tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay. Tayo po ay tinawag ng Diyos
upang pong maglingkod at ipakalat ang mabuting balita. Kaya nga po may gawain na kagaya nito sa TGPM. At ako po ay maligaya at masaya po, ay blessed po sa inyo dahil tayo pong lahat po nandito. Dahil tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos at mapapalahanan na ang pagkatawag sa atin ay may kaakibat na responsibilidad po na tayo po ay maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon bilang isang manggagawa at naglilingkod sa Kanya. Na tayo po ay hindi nahihiya, na at the same time, ba't natin kahihiya ang gospel? At the same time, tayo po ay merong karunungan paano po pagbulay-bulayan at pag-aralan ng salita ng Diyos dahil ito po ang ating ituturo po, no? At ibabahagi sa ating mga katrabaho, kapitbahay, mga kaibigan, lalo na po sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen? So kaliwat kanan nating na recap lang po tayo ating pong napag-aralan mga past few weeks, no, na alam natin kaliwat kanan yung mga maling katuruan. So talagang tunay po dapat mga kapatid na alam po natin, no, alam po nating pag-aralan at ibahagi ng mabuti at tama ang salita ng Diyos. Amen? Yung hindi po out of context, hindi lang basta makakuha ng isang verse at yun na. So mag-ingat-ingat po tayo, lalo na po tayo po ay nasa huling kapanahunan. Ayaw po nating maning lang pa po ng kaaway. Alam po natin, ang kaaway po ay ginamit din ang salita ng Diyos ng panahon nila Adan at Eva. Okay po? So tayo po ay dapat po, mga kapatid, ay alam po natin ang salita ng Diyos at paano po natin ito yung iangkop sa ating pamumuhay. Amen? Pero ngayon naman po, no, sa ating pong mensahe na nabasa po kanina sa Book of Romans po, no. So ano naman yung mensahe natin ngayong gabi? So bigyan po muna kayo ng context po. Ano pa yung Book of Romans? So from the word itself, Romans, ito po ay isang letters po ito po ay isang mensahe po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Amen. So alam po natin na si Paul o tinatawag noon na Saul nung hindi niya po nakakilala ang Panginoon, dahil siya po ay persecutor po ng mga Kristiyano, siya po ay mamamatay tao ng mga Kristiyano po noong unang panahon na yon. Dahil siya po ay kinatagpo ng Panginoon at ngayon po ay ginagamit na po siya ng Panginoon ng mga kapanahunan na yon at siya po ay inatasan. Ang anointing na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay doon po sa mga hintil. Okay po? Yun po talaga ang assignment niya. Kasi alam naman po natin ang ating pananampalataya ay nagmula po saan? Kung saan po ang isinilang ang ating Panginoong Isus, kundi po sa bansang Israel. Amen po ba? So doon po talaga nagsimula. Pero hindi po doon ang assignment po ni Apostol Pablo. Kundi ang kanya pong ang assignment po niya ay sa mga hintil o yung mga bansang nasa labas ng mga Hudyo o yung labas ng mga Hudyo. So hindi po assignment ni Paul po 'yon. Ang assignment niya yung mga hintil na kagaya po natin. Amen. Praise the Lord. So ito po isang katotohanan na ito po ay naisulat nung AD 56 to 58. So kung mababasa niyo, backtrack po tayo sa Romans 1 verse 7. Isinulat niya to sabi niya, to all those in Rome, sa Roma, who are loved by God and called to be saints. So yan, so kaya nga Romans So sinusulat niya sa lungsod ng Roma. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And konting background lang po, na alam po natin na si Apostol Pablo, marami siyang nalibot. Dahil si Apostol Pablo, siya rin po ay isang missionary, isang misyonero po. Dahil po sa kanya din ay ginamit siya ng Panginoon sa kanyang obedience, ng pagsunod sa Panginoon, na ipakalap nga ang banal na kasulatan, ang magandang balita sa iba't ibang mga bansa, sa mga hintil na mga bansa. So makikita niyo po yung mapa. At mapalad tayo. Salamat si Paul po, salamat sa kabutihan ng Panginoon, sa pagkatawag ng Panginoon kay Paul, at natatamasa natin itong itong salita, itong kaligtasan
Kasi merong isang Paul na sumunod sa Panginoon, sumunod sa pagkatawag ng Panginoon, at ito po ay naipakalat na kagaya nating mga hintil na ang kaligtasan na matatagpuan natin walang iba kundi sa Panginoong Jesus. Amen po mga kapatid. Hallelujah. So ngayon naman po, the servant of the gospel. So punta na po tayo sa ating mensahe. Kung mapansin po natin na ating tema is be qualified in God's servant. So na ating na-discuss o na ating natalakay ng yung mga last 3 weeks po natin is yung paano mag-handle ng salita ng Panginoon, paano natin ito may tuturo para hindi po tayo maligaw. Ngayon naman po, napaka-importante na matutunan natin dito po sa Book of Romans, sa chapter 1 verse 8 to 17, ano ang kalalagayan ni Paul at ano ang ating matutunan sa kanya bilang apostol o bilang manglilingkod ng Panginoon. Ano ang ating matutunan sa kanya bilang the servant of the gospel. Kagaya po niya at kagaya po niya, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang ibahagi. Hindi lang po limited ito sa pastor, bishop, sa ating pong lahat itong Kristiyano. Tayo po ay inatasan ng Panginoon upang magbahagi ng gospel. O sa Tagalog, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Unashamed. So ang tanong ko po ba sa inyo, hindi nyo po ba kinahihiya ang gospel o ang mabuting balita ng Panginoon? I hope po mga kapatid na answer po natin, hindi, syempre. Hindi po natin kinahihiya. Amen. Praise the Lord. So ano nga po ba ang ating matututunan sa mensaheng ito, sa ating nabasa sa sulat po ni Apostol Pablo sa taga-Roma? Ano ang ating makikita sa kanyang character bilang isang servant, mga kapatid? Okay, basahin po natin yung letter. So sa verse 8, sabi niya dito, "Let me say first that I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith in Him is being talked about all over the world." Kung mapapansin niyo mga kapatid, si Paul dito ay hindi pa nakakarating sa Roma. Kaya po siya ay nagsulat po ng mensahe po sa mga taga-Roma. Kaya mapapansin niyo sa verse 8, sabi niya, "Let me say first that I thank my God through Jesus Christ for all of you." Mapapansin niyo dito yung character na makikita natin sa isang manggagawa ng Panginoon. Siya po ay bilang servant o bilang malilingkod ng Panginoon, siya ay kitaan ng grateful heart. So ang unang punto po natin ngayong gabi is magkaroon po tayo ng grateful heart. Bilang isang servant ng Panginoon, we must be a grateful servant. Kagaya po ni Paul, talagang pinasalamatan ni Paul ang Panginoon Diyos pamagitan ng Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang mga inaalagaan. Amen. Bakit po? Mabasa po natin dito, because your faith in Him is being talked about all over the world. Imagine mga kapatid, ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang mga taga-Roma. Amen? Mabasa niyo dito, sabi dito, because your faith sa Panginoong Jesus ay pinag-uusapan sa buong mundo. Amen. Ganun na lamang yung pasasalamat ni Apostol Pablo sa Panginoon Diyos. Alam mo, napakasarap nun, napakasarap sa isang maglilingkod ng Panginoon na punong-puno ng pananampalataya ang kanyang mga tinuturo at binabagyan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Masaya pong makita na sila'y lumalago sa Panginoon Diyos. Kaya naman, ganun naman lubos-lubos ang pasasalamat ni Paul. So sa ating buhay paglilingkod, mga kapatid, alam ko po sa mga panahon natin, lalo yung matatagal na po Kristiyano sa atin at matagal na nililingkod, huwag po mawala sa atin yung pagkakaroon ng grateful heart. Una, sa Panginoon. Kasi unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon kasi siya ang tumawag sa atin at hindi naman talaga natin ito ministry. Ito po ay sa Panginoon. Alam mo yung privilege na mapaglingkuran natin ang Diyos? Papasalamat ka na dyan Mapasalamat na po tayo dun Sabi, Lord, tinawag mo ko? Salamat, Lord.
isang karangalan, Lord, na mapaglingkuran ka. Sobrang pasasalamat ko. Magkaroon po tayo ng pusong ganon. Lalo na tayo po ay habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, marami na po tayo na-sharean, mas lalo pong mag-umapaw ang ating puso sa pananampalataya. Lalo na nakikita natin, no, na yung mga inaalagaan natin lumalago at yung mga yung pamilya natin na nakilala sa Panginoon talagang lumalago sa pananampalataya. Psalm 107 verse 1, "O give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever." Pasalamat tayo sa Panginoon dahil naabot ng Panginoon yung mga taong inaalagaan natin ng kanyang walang hanggang, walang wakas na pag-ibig through us. Amen. Alam nyo, sobrang sobrang pribilehiyo, sobrang pasasalamat natin sa Panginoon yan, mga kapatid. Kaya nga ng 1 Thessalonians 5:18 sabi dito, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Na sa ating buhay paglakad sa Panginoon, sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon, tayo ay magpasalamat. Kahit minsan hindi po madali ang paglilingkod. Nandyan din pong kalikaskanan na suliranin o mga pagsupok. Minsan yung ating mga inaalagaan, minsan nawawala, bumabalik sa mundo, o minsan nawawala na lang sa simbahan o nawawala sa isang gawain o fellowship. Minsan yun po ay nakakapagpadurog po sa ating puso. Pero patuloy lang po tayo. Magkaroon po tayo ng grateful. Lord, salamat na in those times na ako'y nahirapan sa ministeryo, sa paglilingkod ko sa iyo, na minsan, di ba, yung mga ilagaan natin o yung mga nasharean natin ng gospel, hindi na nagre-respond, o maging yung ating naging kasama na hindi na natin naging kasama sa buhay paglilingkod natin, pasalamat tayo. Dahil the Lord is continuously refining yung character natin bawat isa. Pasalamat tayo na ito yung mga assignment na ibinigay ng Panginoon sa atin. Unang-una, ano po ba ang ating first ministry? Mga simbahan po ba natin? PGPM? Hindi po. Ang unang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon is yung ating pamilya. Sariling pamilya, mga biological family. Ako, salamat sa tagal-tagal ng panahon, sinagot ng Panginoon yung aking panalangin, purihin ng Panginoon. Naong 2020, doon nakakilala ang buong pamilya ko sa Panginoon. Doon po lahat sila ay na-save, na born again. I praise God. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon. Lubos ang pasasalamat ko na ang pamilya ko ay patuloy na lumalago sa Panginoon. Kahit minsan iba-iba sila ng growth, kahit minsan na baby steps yung iba, okay lang. Basta nagpapatuloy sa Panginoon. Sobra akong lubos-lubos ako nagpapasalamat doon. Kasi dumating sa panahon na ginagamit ako ng Panginoon sa ibang tao. Pero iba pala yung pakiramdam na sarili mong pamilya na ibahagahian mo ng salita ng Diyos, ng kaligtasan. Ibang yung pakiramdam na makita mo yung nanay mo na finally, tunay na palala sa Panginoon. Katulad nitong last week, birthday ng mama ko. So, talagang nagulat ako kasi kasama namin sa isang Christian church nung kami nagsimba. Although nakilala siya sa Panginoon noong 2020. Ibang joy yung sa akin bilang anak. Sobrang pasasalamat po sa Panginoon na darating ang araw where God takes me into places na pinawag ako ng Diyos. Umalis man ako ng Pilipinas. Masaya yung puso ko. Dahil alam ko nakakilala yung pamilya ko. Nakakilala yung nanay ko. Mga kapatid ko. Ibang joy. Iba yung pasasalamat ko sa Panginoon Diyos. Salamat Panginoon na ginamit mo ako. Sana magkagaya ni Paul, no? Magkaroon tayo ng ganong puso. Nagpasalamat tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi naman tayo darating sa punto ng ganito kung wala din nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Kaya we must be a grateful servant. Every day na makikita natin yung mga nasharean natin ng salita ng Diyos, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil sila po ay naligtas kagaya natin. Amen. Hallelujah. Next, makikita po natin dito yung character ni Paul din sa verse 9. Sabi niya dito, God knows how often I pray for you. Day and night,
I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about His Son. Kakakitaan po natin na talaga ang puso ni Paul, napakabusilak. Buong-buo ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, na hindi lang siya nagpapasalamat sa Diyos, ipinapanalangin niya yung kanyang mga inaalagaan. Sabi niya, mula umaga hanggang gabi, lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga inaalagaan, talagang ni-request niya yun sa Panginoon, ipanapanalangin niya yun, intercessor siya ng mga inaalagaan. Amen. Dahil alam ni Paul, nandun yung pagmamahal ni Paul sa kanyang mga inaalagaan. At alam ni Paul, hindi magiging madali ang mga lakbayin ng bawat isa. Kaya bilang, aside from being a grateful heart, mga kapatid, being a grateful servant, magkaroon tayo ng a prayerful heart, gaya ni Paul. But you don't Na like ipanapanalangin yung mga taong na-share na po natin, na ibahigian na po natin. Sabi nga sa Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Alam niyo po ba yung hila ng mundo? Lalo na maging nun tayo na bago-bago pa lang tayo sa paglingkod natin sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon, at yung mga inaalagaan natin. very satisfied. Nandiyan yung hila ng mundo eh. Kaya kasabay nila ating silang panalangin. Dahil itong nasa katawang lupa pa rin tayo. Okay, because Wala pa naman tayo sa heaven na glorified body, mga kapatid. Amen? Nandyan ang hila ng tentasyon, ng kamunduhan. Kaya napakahalaga ng panalangin. Diba? Alam naman natin ang nagsalita na ito ang Panginoong Jesus sa mga disipulo niya. Kaya nga, lalalaman din ni Paul yung warfare ng pagiging Kristiyano. Dati, hindi ka nasa wanted list ni Satanas. Nasa wanted list ka na kung ikaw ay naging Kristiyano. Lalo na yung mga inalagaan natin, parte yun ng wanted list din, di ba? Kaya mabasa din natin yung kanyang isinulat sa Ephesians Church, sa Ephesians 6:18, sabi dito, praying at all times in the Spirit and with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Sinong saints ang tinutukoy yan? Tayo. Tayo po na nakakilala sa Panginoon, tayo po na na-save. Talagang ipanalangin daw natin sa lahat ng pagkakataon sa banal ng Espiritu, na ipanalangin natin yung mga nape-persecute na church sa buong mundo. Hindi lang yung ating mga pansariling pangangailangan ang ating ipinapanalangin, kundi pinapanalangin din natin yung mga believers worldwide, mga kapatid. Yung mga kapwa Kristiyano po natin o mga nakakilalang Hudyo na ngayon sa bansang Israel. Dapat pinapanalangin natin ang Israel at ang mga believers worldwide. Dahil yan pong utos ng Panginoon. No? Kaya kung mababasa niyo pong Ephesians chapter 6, yan po ay spiritual warfare. Warfare to, labanan to. Hindi po natin kaya to, mga kapatid, tong laban na to kung hindi po tayo mananalangin. Dahil kailangan natin ng Diyos na ating dinadalanginan sa bawat hamon ng buhay, sa bawat spiritual attacks, sa bawat unos at bagyo ng buhay, mga kapatid. We must be prayerful. We must be prayerful. Amen. Sabi nga, malalaman mo na mahal ka talaga ng isang tao na if he or she is praying for you. Amen. Praise God. So next, ano pa yung nakakakitaan natin? Sa verse 10, nakikita natin yung character ni Paul dito. Sabi niya dito, one of the things I always pray is the opportunity, God willing, to come at last to see you. So ang pinapanalangin ni Paul, gaya po na aking sinabi kanina sa inyo, is yung pagpunta niya sa Roma. Kasi gusto niyang makita to come at last to see you. Sa ibang translation, ang ginamit doon, long to see you. Ibig sabihin, parang nananabik ka o akong makita kayo. Ganun ka buti o ka-caring na servant, na spiritual father, si Paul. Sabi niya, for I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith
but I also want to be encouraged by yours. Kakitaan po natin ang pagiging caring ni Paul sa mga believers, sa kanyang mga inaalaga. Amen. Praise God. Alam niyo po ba anong ating matututunan bilang caring servant ni Paul? Kung mabasa niyo dito, sabi niya dito, for I long to visit niyo, gusto niya makita. Unang-una, bilang caring servant ng Panginoon, kakitaan tayo ng the one who checks on our people, the one who checks on each other. Di ba ganun naman po yung dapat na kalalagayan natin? Hindi lang naman po tayo nabuhay lang every Sunday o every may gawain, doon lang tayo magkakamustahan. Hindi po, di ba? So, lalo yung mga may direct tayo mga alaga, what if kamustahin po natin sila kahit tayo busy, isang text or chat na ngayon sa ating modern society, chat na yung gamit, no? Or even call, video call na, kamusta ka? How are you? Diba? The one who checks on you. Diba? Nakakitaan natin ng napaka-caring, caring servant yon. Makita din natin dito na sabi ni Paul dito, I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. Dahil nagki-care si Paul, si Paul ay talagang nagpinagtutuunan niya ng pansin yung spiritual growth ng kanyang mga alaga. Sabi niya, I will bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. So the one who is a caring servant brings spiritual impartation for the strength and growth ng kanyang mga inaalagaan. So ano to yung mga impartation na to, no? Ito yung mga knowledge about truth about God, spiritual blessing, supernatural blessing, laying of hands, prophesying, no? Praying, teaching, admonishing, correcting, rebuking, kasama na dun yun, di ba? So, grabe yung pagmamahal o yung pag-aalaga ni Paul sa kanyang mga inaalagaan. So, dapat tayo rin po ay kakitaan po noon mga kapatid. So, nakikita po natin din dito na si Paul, kung mababasa din po natin sa verse 12, when we get together, pag nandyan na ako, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Tinan nyo, napaka-encourager ni Paul na napakahalaga sa isang nagsishare ng salita ng Panginoon, no? Isang maglilingkod talaga ng Panginoon. Dahil siya po ay nag-i-encourage. No? Ini-encourage natin yung mahihina pa sa pananampalataya, yung mga nadadapa-dapa pa, alam mo yung mga ganun, may mga bago pa lang. And lalo na yung mga nawawala sa Panginoon. We encourage them to go back to God. So napakahalaga nun na nakakitaan tayo ng pag-ibig sa ating mga inaalagaan. So we must be a good encourager to one another, lalo po sa ating mga naibagyan ng salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba dito po bilang isang example hindi po lalayo sa aking pamilya. Maraming itinuro sa akin ng Panginoon. Minsan nagiging too hard ako, too critical at some point sa pagtuturo ng truth sa pamilya ko. Pero dumating sa punto na ipinaunawa sa akin ng Diyos yung salitang pagiging caring at loving sa pamilya ko. Kasi katulad ng mother ko, paano ko siya tuturuan? Literally, matanda pa rin siya sa akin, nanay ko pa rin siya, di ba? So the way how I correct her with the spiritual truths na nasa Bible, yung mga tamang doktrina, dapat meron pa rin paggalang bilang isang anak. Amen po ba? No? Dapat kakitaan pa rin ng ganon na hindi natin mapapasunod ang tao kung tayo ay rebuke agad, correct agad. Ayun yung natutunan ko talaga over the years. At nakitaan ka ng bakit mo sila kinukorek? Ano ang motibo mo? Bakit mo sila itinutuwid ni rebuke? Dapat nararamdaman nung ating inaalagaan na mahal mo sila, na-care ka sa kanila. So sobra ako na-tested dyan sa nanay ko, sa kapatid ko din. Pero ilang beses din tinim ng Lord yung tang ko. Alam niyo yung mga ganun mga kapatid. Natutunan kong
At ito yung natutunan ko nga kay Nanay Ruth eh. The right use word of, yung mga right terminology. Ayan, amen. Yan yung natutunan ko kay Nanay Ruth nun. Natutunan ko yan, mga right words na gagamitin, lalo pag ikaw ay tinuturo mo yung tama. So, salamat, lalo pag baguhan pa lang. Salamat sa Panginoon no, na ako ay natuto at dahil doon sila ay nagpapatuloy. Purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. So we must be a caring servant, lalo na pamilya yung ating naisira, no? Tayo yung ginamit at Panginoon. We must be, kakitaan tayo ng pagiging caring sa kanila. Amen. Alam niyo po ba, pag ikaw ay nag-encourage po sa ating ating mga inalagaan, sabi nga po sa Proverbs 11:25, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Alam niyo po ba yung pagiging generous, hindi lang naman po yan sa material wealth, no? O sa pera, naging generous ka. Yung paglalaan mo ng oras doon sa mga tao na kahit busy ka, pag alalam, tuturuan mo sila ng salita ng Diyos, na alam mo yung ni-refresh mo sila, ini-encourage mo sila na magpatuloy to stay on the track sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Pero ikaw din mismo, nare-refresh ka. Amen. Gaya ng ginagawa ko po ngayon, purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung pinag-aaralan ko dito ng salita ng Panginoon, ito kanina, sabi ko, Lord, pagkagabi, madaling araw, pag uwi ko, ano po bang, sabi ko, Lord, anong babahagi ko sa kanila, ang share ko? Tapos yung kaninang pagising ko, yan na, ito na yung binigay ng Panginoon sa akin. Habang, ano mo, nagkipray mo na ako sa habang nag-worship ako, umiyak ako sa Panginoon, umiiyak ako habang pinag-aaral ko tong salita na to. Kasi ako mismo nare-refresh. Kasi ako mismo na lumalakas. Na totoo yung sabi, bago mo man ito ituro sa iba, ikaw muna ang ini-encourage ng Panginoon. Ikaw muna ang ipinapalakas ng Panginoon. Ikaw muna ang natutuwid ng Panginoon. Hallelujah. Yeah, amen, amen. Salamat na talaga when you refresh others, ikaw din eh marerefresh. Amen. Hindi lang po yan sa material, no? Itong sinasabi dito. Salamat sa Panginoon. Salamat. Purihin ng Panginoon. Then next is, mga kapatid, ano po yung makakita natin kay Paul na character niya? Basahin pa natin sa 13. I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you. Yun nga, pero nahahadlangan yung kanyang pagpunta sa Rome po, mga kapatid, no? I want to work among you and see spiritual fruit just as I have seen among other Gentiles. Sabi niya dito. Bakit? For I have a great sense of obligation to people in both uncivilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome too to preach the good news. Ano ibig sabihin nun? I highlighted obligation. Hindi lang po ito itong pagkatawag sa atin ng Panginoon, ito po ay ating obligasyon din po sa bawat isa. Dahil accountable po tayo sa isa, accountable tayo sa Panginoon, responsibilidad po natin ng bawat isa. Ako, yung mga nasharean ko ng gospel, unang-una, gaya ng aking mga sinabi kanina, yung pamilya ko, responsibilidad ko yung pamilya ko. Diba? So, responsibilidad ko silang alagaan sa kanilang spiritual. Na makita ko sila hanggang sila ay lumago sa pananampalataya. Obligasyon ko, responsibilidad ko sila. So, gaya po ni Paul, no, matutunan po natin yon, mga kapatid, na hindi lang po talaga yung katulad ng kinalakhan natin na noon na parang simba uwi lang tayo sa dati nating relihiyon, no? Pero ngayon iba po ang buhay Kristiyano. May mga fellowship, may mga Bible study, may mga prayer meeting. It's really a relationship. Relationship with God, relationship with other people. Wala po nag-iisang Kristiyano. Amen? Hindi po simbawi ang Kristiyano. You need to mingle with other believers. Dahil kung wala ikaw kaibigan, ito mga kapatid, kung ikaw ay walang kaibigan na kapwa mo ring Kristiyano, sino magiging kaibigan mo? Unbelievers? Sino mag-umpluwensya sa'yo, magpapalakas sa'yo? Unbelievers? Yung mga unbelievers pa, expect mo bang hatid sa'yo sa Panginoon? Hindi, mga kapatid.
Kaya obligasyon po natin, maging responsable po tayo sa ating paglilingkod, lalo din sa mga inaalagaan natin, to check on them. No? Na salo silang palakasin, palalangin, i-check sila. Amen. Hallelujah. At yung maging buhay natin ay maging magandang halimbawa sa kanila. And last verses po natin is sa verse 16 to 17. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. It is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. So si Paul, kakitaan natin na siya ay hindi lang responsible servant. Ano pa? Unashamed servant. Hindi niya ikinahihiya na siya ay isang lingkod ng Diyos. Hindi niya ikinahihiya na siya ay isang Kristiyano na Christian. Naalala ko nung may ministry kami sa office noon. I remember may someone kami nakapatiran doon na sabi niya, there is no word like a secret Christian sa trabaho. Amen. Kung Kristiyano ka, dapat Kristiyano ka. Nakikita ka pa Kristiyano. Amen. So, yan yung akin din na niremind din ako ng Panginoon dyan. Na, ba't may kaiya na isa ay Kristiyano? I remember sa testimony ko noon, nung nakakilala ko sa Panginoon, December 2009, and then, natanggap ako sa trabaho, sa trabaho ngayon, February 2010 yon. So noon, parang 1 year ko pa hindi mag-give up yung ko noon pag-iinom noon. 1 year pa. Nagko-party pa ako. Pero tumanggap na ako sa Panginoon noon. Pero dumating sa punto na ito. Ito mga kapatid, yung aking testimony kung paano ako binago ng Panginoon. Sabi ko, habang hawak-hawak kong bote, habang sumasayaw ako doon sa dance floor, sabi ko, this is not me anymore. Hindi na ako to. Tapos sumunod na yaya. No, hindi ako umiinom. Christian kasi ako. Di ko natutunan kong hindi ikahiya ang Kristiyano ako. Natutunan kong ipagmalaki na Kristiyano ako. Hindi dahil sa kabutihan ko, dahil sa Diyos na bumago sa akin. Amen, mga kapatid. Tingnan nyo na lang ang mundo kung paano lang ibandera ang kasalanan dahil sila ay proud pa sa kasalanan na ginagawa nila. Ba't tayo mga Kristiyano? Hindi tayo manindigan at ikaw ay Kristiyano. Ang identity mo, Kristiyano. Hindi identity mo ang sinasabi ng mundo at sinasabi ng feelings natin o iniisip natin. Why not? We are boasting in God that I am a Christian not because how good I am, but because of Jesus Christ who saved and changed me. Why? Ba't natin kailangan ikahiya na meron tayong Kristo sa buhay natin? Ba't kailangan natin ikahiya na ang tangan-tangan nating salita ng Diyos, ang mabuting balita, ay kaligtasan para sa sangkatauhan? Ikahihiya ba natin yun? Hindi po. Gaya ni Apostol Pablo. In a day-to-day life, no, na diyan ako nare-remind ng Panginoon na naalala niyo po na yung 12 disciples noon, the Lord, sabi ng Panginoon noon, isined niya yung mga disipulo niya, no, para dun, parang it is like a wolves na you must be gentle as doves but wise as a serpent. Tayo din po kagaya ng mga disipulo noon. Kung nasan man tayong larangan, hindi man tayo nasa full-time ministry, kung nasan man tayo nagtatrabaho, sa field ka man ng business, entertainment, anuman field ka nasa ngayon, media, doon ka gagamitin ng Panginoon upang ipangaral, pakilala mo ang Diyos sa buhay. Amen? Hindi natin kinahihiya na Kristiyano tayo. Hindi tayo secret na Christian. Secret agent na Kristiyano. It should be not hidden because light is not hidden. Amen? Because we are called to be salt and light of this earth. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ba't kailangan po natin
huwag ikahiya. So tignan po natin lalong mabuti ang salita ng Panginoon. Unang-una, itong good news, mabuting balita ng Panginoon. Ang tanong, alam po ba natin na mabuting balita? So lalo sa matatagal na, lalo po sa mga bago na, nauunawaan po ba natin ang salitang mabuting balita ng Panginoon? Pag tinanong tayo, impromptu, may nagtanong sa atin sa trabaho, kaya may nakatabi tayo sa bus, nakita ka niya, nanonood ka ng preaching, no? Tapos, tinanong ka niya, Christian ka? Ano yung salita nun? Ano yung si Jesus? Diba? Tinanong ka, ano yung may sasagot mo? So, self-test to sa ating lahat, no? Lalo ngayon, naglitawan na yung mga maling katuruan. Sino ba si Yahweh? Sino ba si Jesus? Ako po ay naging biktima dyan. Kaya gustong-gusto ko din tong tema natin ngayong panahon na to kasi it reminded me yung nangyari sa akin. Matagal akong Kristiyano pero in the middle, ika-7th year ko ng pagiging Kristiyano, paglingkod sa Panginoon, doon ako nadapa eh. For the sake of testimony, isi-share ko to sa inyo. Nalilang din ako ng maling katuruan na mali talaga. Na si Father, si Jesus, si Father, si Son, saka si Holy Spirit, siya daw si Jesus. Yun yung katuruan na ituro sa akin. Tapos, basta ang daming mga katuruan na tag dito, tinalikuran ko yung Trinitarian faith noon eh. Kapatid. Kumbaga, ang tingin ko sa pananampalataya ng Father, Son, and Holy Spirit is kulto. Which is I have found out nung nagising na ako sa katotohanan, kulto pala yung napuntahan ko. Salamat sa Panginoon, kapatid. Yan tanong, kung di natin alam ang gospel, ang salita ng Diyos, hindi natin alam ang full gospel, paano tayo mangaral? Ito nga yung tema nga natin, di ba? Paano natin tatayuan, paano natin hindi ikahihiya ang salita ng Diyos kung hindi natin alam yon? Amen po ba, mga kapatid? I remember nung kinakausap ko yung family ko, yung talks namin ng yung discussion namin ng aking mother, no? Is a long journey of love, no? And patience. Praise God. Naunawaan niya na. Actually, last year lang yata yun. Last year, sabi niya, Sam, tapon ko ng mga ribulto. Tinapon niya ng mga ribulto. Praise God. Sa kanya na nanggaling. Hallelujah. It's a journey. A patient journey. Praise God. So, talagang is really a patient na ipangaral talaga ang salita ng Diyos. So, ito pong Romans Road, since sa Book of Romans tayo, no? In-outline dito kung ano ba yung kaligtasan, ano ba yung gospel. Ang minsan, siguro yung mga simbahan nyo na naituro na yan kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon. No? May iba, one verse lang, Romans 6:23, may iba, John 3:16, yung iba, for spiritual laws. No? Yun ang ginagamit. Ginagamit ko din yung for spiritual laws pag nag-share ako ng gospel. Pero merong iba, ito, ang ginagamit. Yung Romans, medyo mahaba ang alam, pero kabisaduhin niya. Kasi sa Book of Romans, ang bigyan kayo ng background. So, alam yung lalo sa mga baguhan. Nakikita nyo din yung theology dito eh. Yung sa justification, sa salvation natin, makikita nyo dito. Kaya, napaka-rich ng Book of Romans, mga kapatid. Tama sa Romans 3:10, sabi dito, wala daw isang matuwid, kahit isa. Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Romans 5:12, dahil sa isang man, which is Adam, yung kasalanan nakapasok sa mundo. At dahil doon, merong kamatayan dahil sa kasalanan. At lahat ng yung death, nag-spread to all of men dahil lahat tayo ay nagkasala. Di ba bad news yan, mga kapatid? Romans 6:23, at ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. At ito yung good news. But the free of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At ano pa yung ginawa ng Panginoon? Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. At ano yung kailangan natin gawin? Dahil ang Diyos na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. From bad news to good news, no? Since Jesus paid for our sins, we must confess, we must repent for our sins na siya na yung Lord and Savior natin buhay. Romans 10:9-10.
Ang pangako ng Panginoon, Romans 10:13, for whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Alam niyo, mapakaganda ito. I remember nung dati, ng mga kabataan ko, nung youth ako, sa Baguio, nag-share ako ng gospel noon sa mga tao. Kasi meron kami activity sa mall, dun sa Burnham Park noon, naalala ko. Kasi mag-share kayo ng gospel gamit-gamit ito. Different methods, pwedeng Romance Road, pwedeng for spiritual laws, pwedeng one verse, evangelism. Yun yung ginagamit namin ng Panginoon. Alam mo, nakakatuwa. Praise God. Ito din yung nakikita ko ngayon sa mga, pag nagbabrowse ako ng social media sa Amerika, may mga nag-share talaga ng gospel. I am really blessed. At nakita ko din doon, lalo na ito sa mga LGBT gay parade. Nagulat ako kasi may mga preacher na napaka-bold nila. Hindi sila natatakot. Alam mo yun, hindi na kinaiya yung gospel. Pero how they share the gospel to the LGBT with love and care. But they don't compromise the gospel. Hindi nila wino-water down, hindi sugar-coated yung gospel. Truth, nagulat nga ako doon. Meron din doon isa ko na panood, atheist naman, no, kompronta ng preacher, no. Kinompronta siya, galit na galit. Yung preacher, ay yung atheist, hanggang yung habang nag-share ng gospel, yung preach, yung evangelist doon sa daan sa street. Ano lang, malumanay siya, napaamo yung yung atheist. Really, there's power in the word of God. Really, we are not ashamed of the gospel. Amen? Hallelujah. Because kung makikita po natin ang mundo ngayon, ay pasama na ng pasama. We need God in this world. Again, Jesus is still the answer. Sabi nga dito, it is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. There's a power of God. Itong tinatayuan natin na to, hindi to basta-basta. Hindi lang to tuwing Bible study, hindi lang to tuwing prayer meeting o tuwing linggo, tuwing Sunday service. This is an everyday lifestyle, mga kapatid. That you are not ashamed of who you are. That you are not ashamed that you are bringing the good news of salvation to all men. Kung sino mang makaharap man mo, manager man yan, malaking tao man yan, politiko man yan, lahat ay luluhod sa Panginoong Jesus. Lahat ay maaabot ng pag-ibig ng Diyos. Lahat ng mga nakakulong sa kasalanan ay palalayain ng Panginoon. Amen po ba? There's something to be proud of, mga kapatid. This is the power of God. Hallelujah. Ang hinihiling lang sa atin ng Diyos, wag nating ikahiya kung sino tayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po ba, mga kapatid, sabi nga sa verse 17, this good news tells us how God make us right in His sight. Dahil ang bad news nga, hindi nga tayo, lahat nga tayo makasalanan eh. Pero ang good news, ito po dapat na ating maunawaan lalo nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? At ma-remind tayo na the one who is sharing the gospel, na itong good news na to, kung paano tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus, dito po tayo naging matuwid. Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Ephesians 2:8-10, for it is by grace you have been saved through faith. At hindi ito sa ating sarili. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. Hindi ito sa ating mabubuting gawa na nagmamalaki na plus 10, ay nakagawa ko ng kabutihan, nag-donate ako doon ng 10 million o plus 10,000 million na ako sa langit. Hindi po ganoon. Hindi po atin yon ang kaligtasan. Hindi po natin magagawa ang pagpapako sa krus, kundi si Jesus lang ang makagawa noon. No amount of good works that can save us. Only Jesus Christ. Kasi ang bad news nga, walang isang matuwid eh. Amen? No? Kailangan muna tayo
malilamnam muna ulit sa atin yung gospel. Kasi unless hindi natin maunawa at ma-remind tayo sa gospel, we cannot move our feet. We cannot be unashamed sa gospel. Ano ba kung mag-share ng gospel? Ang tanong, naunawaan ba natin yung gospel? Naunawaan ba natin yung ginawa ng Diyos? Naunawaan ba natin kung gaano tayo krumi? Naunawaan ba natin na may namatay at nabuhay para sa atin? Naunawaan ba natin yun? Kung naunawaan natin yun, magkakaroon tayo ng puso, gaya ni Paul, to share the gospel wherever they are. Hindi mo na kailangan mag-intay ng, ang tawag dito, mag-intay ng retreat camp, yung parang church activity, may activity ang TGPM, doon lang mag-share ng gospel. Hindi. It is an everyday, it's a lifestyle. Kung naunawaan natin kung paano ikaw at ako iniligtas ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Kung hindi tayo naligtas sa mabubuting gawa, hindi na tayo magpapakabanal. Hindi, mali naman pong katuruan, no? May kumakalat naman. Ito nga balik ulit tayo sa tema natin ngayong panahon na to. Kung hindi natin naunawa ng Ephesians 2:8-10, makukulto tayo. Yung iba, na sobrahan naman sa grace, naging extreme grace. I remember, nakatid ako sa isang church na kasi nag-church hopping pa ako noon eh. Huwag na daw magbasa ng Bible. Huwag basta mag-pray. Alam naman ng Lord na yan. Ligtas ka na naman na. Anong katuruan yun? Hindi ba nila nabasang verse 10? For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. If saved ka talaga, kakitaan ka ng kabanalan sa buhay mo. You are obedient to God. Amen. Yung iba naman na uwi sa legalism. Nanggaling din ako dyan na parang, alam mo yung parang works. No? Alam naman natin yan. Plus 10,000 sa langit, pag nakagawa ng kabutihan, pag nagsimba ka, mabawasan na yung kasalanan mo. Ganun daw, parang point system. The more na gumawa ka ng kabutihan, the more na pupunta ka sa langit. Yun ba yun? Mali naman katuruan. Meron ng iba na sobrang legalistic. Lahat na ganito. I remember nandun ako sa simbahan na yun. Sabi ko, ba't ganito? Akala ko ba grace period kami? Parang hirap na hirap ako sa church na to. Wala. Hindi na balance ang truth and love. Yung truth and love, it should be both. Hindi yun pwedeng ipaghiwala eh. So grabe. So ako, by the grace of God and mercy of God, I am standing because of His mercy talaga. Nung pinaunawa sa akin ng Panginoon yung mga kamalian, yung mga dalawang extreme na yon, na hindi talaga naunawaan mabuti ang salita ng Diyos, makukulto talaga tayo. It's really time to go back in His Word talaga. Alam niyo po ba, sabi sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ito naman yung encouragement sa akin. Ang lakbayang Kristiyano ay hindi madali. Ang lakbayang paglilingkod ay hindi madali. Pero ito po yung dyan. May sinasabi din ng Lord na my yoke is easy, my burden is light. Ito yung nauunawaan ko na ngayon sa itinuturo. Niremind din ako ni Nairot nun dati. Diba? Kundi sinabi na parang mong gawin. Kung anong assignment ko lang. Diba? Katulad maging sa prayer. Diba? Kung naipag-pray mo na, wag mo nang dalhin. Diba ang prayer nga, Matthew 11:28, ibigay mo na sa Lord. Andun na sa Kanya na eh. Bala na sa Kanya. Bala na. Ibigay mo matulog ka na. Matulog ka na mahimbing. Kung tayo man nagkamali, kahit tayo man ay nadapa sa buhay Kristiyano, ang Philippians 1:6, ito yung encouragement sa atin ng Panginoon. Kung ang nasimula ng Diyos sa atin, ay tatapusin niya tayo. Kasi itong verse na to, it speaks of sanctification. Itong Philippians 1:6 na to. Ito yung pinakalaman at konteksto nito. Na tatapusin ni Lord. In progress pa tayo lahat. Hindi porket na naging Kristiyano tayo, perfect na tayo. No. Meron pang itinutuwid si Lord sa ating sa mga pag-uugali natin.
Amen po ba? So, this is a really a great encouragement, no? Na minsan feeling mo unqualified ka, ay, qualified na ako. Yes, sinasabi ng Panginoon, maging approved ka, maging responsible ka, maging good example ka sa mga tinuturuan mo. Pero don't be hard on yourself. God is still work in progress sa'yo. But, hindi mo rin gagawing lisensya ang grace ng Panginoon upang magkasala. Amen? So, ganun lang mga kapatid. So, let's enjoy the work that God has given us. Hallelujah, because God is with us in each journey. Next is, mga kapatid, sabi nga sa James 2:6, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Diba? Sabi ko nga sa inyo, may mga magliliparan ng mga katuruan, ganito. Okay lang na may pananampalataya naman ako, ligtas na ako, wag na daw magbasa ng Bible, wag na daw. Yun yung naturuan. Sabi nga sa James 2:26, faith without works is dead. Yes, work cannot save you, di ba? But your faith can save you. Pero what's your evidence na ikaw ay saved? Makikita yun sa buhay. Not perfection, but buhay ng pagsunod at kabanalan. Amen po ba? Kasi unang-una, hindi naman works kasi yung pagbabago ng pagbabago mo sa sarili mo, it is the Holy Spirit na nasa iyo. Without the Holy Spirit, you cannot change. Ako, hindi ko kayang baguhin yung mga unbeliever. Holy Spirit na mga gawa nun. Amen? Sa mga gusto nating sharean, di natin sila kayang baguhin. Ang trabaho natin, i-share yung gospel, ipangaral, no? Mga unbeliever. At yung Holy Spirit ang magbabago sa kanila. Amen. At dating panahon, kung sila ipinalagaan sa atin ng Panginoon, di ba? Yun, nandun na yung relationship of correction, rebuking, pero work pa rin ng Holy Spirit yun. Di ba? So makikita natin na may kaakibat na pagsunod yung cooperation, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Yung faith natin sa ginawa ng Diyos sa atin sa cross na siya yung nagbayad, kasi hindi naman natin kayang bayaran yun. Amen? Yung faith natin na mahirap ang buhay, na medyo minsan may unos sa buhay natin, minsan nadatapa tayo, pero umaasa tayo that there is a God. There is a God who holds us. Amen. Praise God. There is a God who is merciful and gracious with us. There is a God who loves us. There is a God, a Father, who keep cheering on us till the end. Nak, kaya mo yan, nak. A righteous man may fall. Tatayo siya. Amen. Hallelujah. Faith without works is dead. Let us continue to work out our salvation. Hallelujah. Praise the Lord. Next, Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing to the word of Christ. Kaya naman, kung pala nakabase sa faith pala, sa pananampalataya natin sa Diyos, sa ginawa ng Diyos para sa atin. 'Di ba? Ginawa ni Jesus para sa atin. Kung ang buhay natin, ang kaligtasan natin ay nakabase sa pananampalataya, hindi sa gawa natin. No? Yung gawa natin, resulta lang yon ng pananampalataya natin. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Babalik pa rin tayo sa original design natin. Ano bang purpose ng TGPM? Ito, hearing and hearing through the word of Christ. The word of God. Babalik pa rin tayo sa place of intimacy. You cannot be an ashamed servant of God if you are not hearing and hearing the word of God. If you're not spending time with the word of God, if you're not praying, if you're not worshiping Him. Ang unang ministeryo ay hindi pagsiserve sa tao. Ito yung natutunan ko talaga nung naligtas ako ng Panginoon. From that cult. You are first to be ministered by God. Magpa-minister ka muna kay God. Paano? Through spending time. Ako kasi noon minister na minister sa ibang tao. Hindi naman nagbabasa ng salita ng Diyos.
Lagpak, patay. Nandiyan ang temptation, nandiyan ang kaawak, bagsak, patay. Lakda. Amen po ba? Ganun ako. But hallelujah, by the grace of God, the Lord taught me that matutong umupo, kagaya ni Maria, di ba? Si Maria sa si Marta, sabi ni Jesus, di mo gayahin si Mary. Kung tayong umupo sa Panginoon. If you want to be an ashamed servant, if you want to be a good bearer of the word of God, you must have faith. Paano yung faith? Hearing comes from hearing at the hearing of the word of Christ. At John 1:1 ang Bible, sino po yan? Jesus, walang iba. Praise God. Let's begin to love God. Let's begin to be loved by God. Allow God to love us. Allow Jesus to love us through spending time. You cannot give what you don't have. Ano natin i-teach sa tao yon kung hindi naman natin yon ginagawa? Yan yung natutunan ko paulit-ulit. Kaya kanina umiyak ako sa Lord eh. At some point parang, I was convicted. I was convicted by the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for this realization while I'm studying your word. Hallelujah. Praise God. Again, sa ating pagkatapos, balik po tayo sa tema ng ating mensahe ngayong buwan na ito. Be qualified in God's kingdom. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. Hallelujah. Yan po ang aking prayer sa bawat isa. Lalo na nga po ngayon, end times. I've been seeing many people na ang daming nakakadream ng rapture. Even myself, since 2020, I have dreamed yata mga twice na ata o 2 to 3 times yata na end times. I dream. Hindi ko may iniisip, pero napanaginipan ko. Hindi, Jesus is coming soon. Maging part tayo ng warrior, ng body of Christ, na who stand in the gospel. Paano tayo makapag-stand kung tayo mismo ay hindi matibay at matatag? We can be swayed by wrong doctrines, false teachers, false prophets, false preachers, maging cultures, di ba? Yung mga gender na yan, nagulat ako sa panahon ngayon. Nag-apply ako ng trabaho. Ano ba to? Bakit may nakalagay dito male and female? Dati male and female lang to. Ngayon may nakalagay na non-binary. Hindi ko yung naman nag-apply kasi ako ng work. Nagulat na may non-binary na. Tapos may iba't iba pang nakalagay. Ano ba to? Ba't may ganito na? Noon dati wala namang ganun. We are really in the end. We must stand on the truth. We must speak the truth in love. We must be anchored in the love of God. Hindi natin kakayanin itong end times na to if we are still swayed by this world. We're so busy with the world. Let's stand in prayer, mga kapatid. And let's ask the Holy Spirit, Acts 1:8, let us be reminded that we have given the power when the Holy Spirit has come upon us. And you will, sabi ng Panginoon, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. You are not powerless, kapatid. You have the Holy Spirit to flow in signs and wonders. As you speak the truth in love, you can heal the sick, you can prophesy, you can pray to the people, you can intercede for the people, you can preach the gospel, you can exhort the gospel, the message of God, the full gospel, the whole counsel of truth. You can cast out demons because the Holy Spirit has come upon us all. Ating pagkatapos, let's be reminded like Paul, we must be a good servant of the gospel. Grateful, prayerful, caring,
responsible, and unashamed. And that is because of Jesus Christ. Let us pray. Hallelujah. Rekurutus te amo, kurame te amo, tiereko te amo. We love you, Jesus. Thank you, Lord, sa pagkatawag mo po sa amin. Iba't iba man kami ng functions sa iyong katawan, sa simbahan, sa church, Panginoon. We are privileged, we are thankful that you have called us, Lord, to be bearer of your truth, Lord, to be a gospel bearer of wherever we are, God. Lord, we know that you are coming soon, that you are coming soon. Our prayer, God, help us to stand in the truth, God. Help us to speak the truth in love. Unite us, God. Help us, Lord. Cover us from all the wiles, arrows, and the attack of the devil. Save us from our flesh. Save us from evil. Help us, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Help us to be like you, a humble servant till your death on the cross. We love you, Jesus. We honor you. We honor you, Lord. May your gospel be proclaimed through our mouth and through our lives till you come. In the name of Jesus, we pray. Amen. Glory to God po, mga kapatid. Magandang hapon po, gabi at umaga sa ating lahat.